Okay, start na po natin. No? So, isang magandang umaga po ulit sa inyo and muli maligayang pagdating dito po sa Las Casas, Pilipinas de Acozar. Ang pangalan ko po ay Hannah. Okay, ako po yung magiging tour guide po ninyo ngayong araw. Samahan po kayong libutin yung ilang makasaysayang bahay na nailipat dito sa Las Casas. At sa ating paglalakbay, may mga piling bahay po tayo dito na bibisitahin at papasukin. Ngunit bago tayo pumasok sa mga bahay, kailangan po nating mag-alis ng sapin sa paa. Okay, ito po ay makapilipinong tradisyon na muli lang binubuhay dito sa resort. Tanda ng paggalang dun sa mga nagmay-ari po ng bahay. Ngayon, bago po tayo tuloy ang magsimula, bibigyan ko lang po kayo ng konting information po patungkol dito sa resort. Las Casas, Pilipinas de Acozar, ito po yung mga salitang Espanyol. Ang ibig sabihin, ang mga bahay sa Pilipinas ni Acozar. Then Acozar, yun po yung apelido ng may-ari. Siya si Ginoong Jose Rizalino Acozar ng New San Jose Builders. Nagsimula siyang mamolekta ng mga lumang bahay year 2000. And binuksan niya po ito sa publiko year 2010. Kaya po 10 years po yung pagsasagawa. And then now it's already 14 years na po in operation. No? Sinabot siya ng ganun katagal po na pagsasagawa dahil yung mga bahay bago po yan ilipat dito mula dun sa kanyang original na lokasyon. Unang pinag-aaralang mabuti. Kinukuhanan po ng mga larawan for documentation at nilalagyan ng mga marka yung bawat parte ng bahay at saka maingat po nila itong babaklasin piece by piece, plank by plank at column by column. Then yung mga binaklas na bahagi, yun po yung dadalhin dito sa resort and bubuuin po ulit base pa din dun sa kanyang original na struktura at disenyo. As of today, meron na po tayo ditong total of 63 houses. 41 po dito ay mga original na bahay at yung natitirang 22 ay kombinasyon ng replica at archival houses. At kung mapapansin nyo yung mga pangalan po ng bawat bahay, iba't ibang probinsya po dito sa Pilipinas. Yan po ay pinangalan base kung saang lugar po sila nakita, nakuha or natagpuan. Tulad po ng unang bahay kung nasan po tayo ngayon, ito yung Casa Binyan, nagmula sa Binyan, Laguna. Meron pong dalawang bahagi itong bahay. Yung unang bahagi, ito po yung Assembly Area for Heritage Walking Tour. And then yung ikalawang bahagi po, yung katabi po doon na Italian restaurant. Tinawag po ditong La Bella Chodora. Or in English, it means My Beautiful Chodora. Okay, so itong unang bahagi ng bahay, naitayo po ito year 1700s. Pagmamayari ni Don Gregorio Alonzo. Yun po yung lolo ni Dr. Jose Rizal. And then yung sumunod na nagmay-ari naman, isa sa mga anak niya, si Cipriano Alonzo. And para sa ikatlong generasyon na nagmay-ari din po ng bahay na ito, si Don Lorenzo Alberto Alonzo. Si Don Lorenzo po ay nagkaroon ng dalawang asawa. Okay? Yung unang napangasawa niya, si Paula Florentino. And nagkaroon po sila ng isang anak na lalaki, si Jose Alberto Alonzo, na di kalaunan, ginanawan ng Pilipinas upang magrepresenta sa bansang Espanya. Kung tawagin po natin sa panahon ngayon bilang ambassador. No? And then yung pangalawang napangasawa naman ni Don Lorenzo, si Brigida de Quintos. At nabiyaan din sila ng anak, 5 anak. Isa na po dun sa 5 anak, si Teodora Alonzo, nanay po ni Dr. Jose Rizal. Okay, ngayon babalik po muna tayo dun sa unang anak na lalaki, si Jose Alberto Alonzo. Siya naman yung ika-4 na henerasyon na nagmay-ari po ng bahay na ito. And then, di kalaunan, nagkaroon din siya ng asawa. Ang napangasawa po niya ay si Teodora Formoso. Okay, so kung po kayo malilito, magkapangalan po kasi sila, no? Teodora Alonzo and Teodora Formoso ay magkaibang tao po. No? And then dahil nga po noon si Jose Alberto Alonzo, siya yung ating representante sa bansang Espanya, kaya lagi siyang wala dito sa Pilipinas upang gampanan yung kanyang trabaho sa ibang bansa. At yung asawa niya, na si Teodora Formoso, lagi lamang pong naiiwan na mag-isa sa malaking bahay po na ito. And sa hindi inaasahang pangyayari, nagkaroon siya ng lihim na relasyon sa kapitan po ng Guardia Civil. No? And nung nalaman ito ni Jose Alberto Alonzo, agad siyang umuwi sa Pilipinas. At sa kanyang galit, ano po sa palagay niyo yung ginawa niya? Nagay po? Nag-shot. Nag-shoot po, no? Nag-shot. Sabi ko siya, naglasing po. Ano po? Naglasing po siguro. Naglasing. Yun naman po, no? So, pagpatuloy po natin yung kwento. Nung nalaman po ni Jose Alberto Alonzo yung tungkol sa pagtataksil ng kanyang asawa, sa kanyang galit po, nagawa niya itong ikulong. Yan. Sa isa sa mga kwarto po nito ang kanilang bahay. So, akyat po tayo ngayon dun sa taas. Doon po natin itutuloy yung kwento. So, magre-remove po tayo ng footwear.
Sila original. Bali yan po ay mga antique na collections na po dito. So hindi po natin maaaring kubuan yung mga furnitures po na nandito, no? So kung by the way ba po siya ikinulong ng kanyang asawa, no? And then habang nakakulong siya, yung naghahatid po ng pagkain niya araw-araw, bali yung hipag niya na si Teodora Alonso. Siya po yung nagpapakain. And then isang araw, gumawa ng liham itong si Teodora Formoso. Nakasaad po doon na siya nga po ay kinulong ng kanyang asawa at di umano nilalas. Mga hulit nagmay-ari na po ng bahay na ito dahil hindi na ito nagagamit ng mga Albertos, ang ginawa ni Jose Alberto Alonso, binenta niya ito kay Doña Magdalena Arevalo Leyva. Then si Doña Magdalena, ipinasa niya naman yung pagmamay-ari ng bahay sa anak niya si Isabel. Ayan. Si Kapitan po ay nagkaroon din noon ng dalawang asawa. Okay? Yung unang napangasawa po niya, si Carmen Fausta de Leon. Ayan, nagkaroon sila ng 9 na anak. Pero 9 lang po yun dahil sa kasamaang palad. Pwede po kayo maupo muna po dito sa mga upuan. Ayan. Okay, so ito po ngayon yung Casa Quiapo. Nagmula sa Quiapo, Manila. Naitayo naman yung bahay na ito, year 1867, pagmamay-ari ni Don Rafael Enriquez. At ang nagdisenyo ng bahay po na ito, si Felix Rojas E. Arroyo. At sinasabing yung bahay po na ito yung pinakamalaki at eleganteng bahay na naitayo sa Quiapo, Manila. Then, year 1908 to 1926, itong bahay ay nagsilbi din pong unang build Pilipino noon. Short lang po sila, nasa 4 feet, 5 feet lang po yung height nila. So, ang sabi po dito, pagka lumagpas daw kayo, ibig sabihin daw po na lahian na kayo. No? And then, ang special feature naman po ng bahay na to, meron kami tinatawag po dito na CCTV. Niniwala po ba kayo doon na meron tayo CCTV noong 1800s? Wala pa? Actually, nandun po siya sa taas. Makikita niyo po yung butas po. Yung kulay dark brown po na maliit na square, mali po yung takip ng butas. Peeping hole. No? Hindi siya yung actual na CCTV po natin ngayon. Opo, silipan lang po. So, tinatawag po namin in Tagalog, CC-silip. Opo. Bali yung may-ari po yes, sisilip po dun yung may-ari pag may bisitang kumakatok po dito. And then, kung welcome pong bisita niya, merong nakakonektang lubid po dito sa pinto. And then, hihilain lang po yung mula sa taas para magbukas itong pintuan. And then, kung hindi naman siya welcome, ano po sa palagay niyo gagawin? Tatapunan po ng tubig, bubuhusan. Doon po mula sa butas po na yon. And worse pa po niyan kung minsan, ihi po ang binubuhos nila. So ngayon po, pasok po tayo sa loob para makita niyo po yung mga artworks po na nila noong 1900. So makikita nyo meron po siyang mga canopy. Yan po yung bubong sa ibabaw ng bintana. Protection po nila yan sa araw and sa ulan. So meron naman po yung 3 kwarto. Yan. Muli ka sa Tondo, from Tondo, Manila. Then ito naman po Casa May Kawayan, from May Kawayan, Bulacan. Ito naman po ay naitayo 1913, pagmamay-ari ni Teodoro Escoto. Ngunit una munang natayo yung bahay sa San Fernando, Pampanga. So, dito sa area naman po na to, yung tinatawag po na brackish part. Yan, sa harapan po ng Hotel de Oriente. Yung tubig po kasi niyan, it's a fresh water po na galing sa bundok, yung Mount Natif. Okay? So, natural na ilog po talaga yun dito sa Bagak, tinatawag po na Umagol River. So, yung nakakonekta po siya sa may West Philippine Sea. So, sa tubig dagat. Na kaya tinatawag pong brackish.
Yan po yung mixture po ng salt water and fresh water. Dito sa Bataan, ang tawag po namin wawa. Or sa ibang lugar naman, May kama. King size. Pang ano yan? Pang 5 anak. dito po sa loob ng bahay ay makikita nyo yung mga lilok ng kahoy sa pagitan ng dingding at kisame. Tinatawag po yan ng kalados para siya sa circulation ng hangin dito sa loob. Pamilya, parang mas gusto po nila tabi-tabi yung nanay, tatay, mga anak. O, sa isang bahay. Nalihiya po, ganda. Hirapan. Natayo po itong bahay year 1839. Pagmamayari ni Antonio Maxino. Yan po yung kauna-unahang bahay na bato na naitayo po sa Quezon Province. And before, pagka sinabi pong yung bahay nyo gawa sa bato, ibig sabihin isa na kayo sa mayayamang tao sa inyong lugar. Dahil nga po noon, matira po dyan sa bahay. Kaya po yan po yung Casa Haen, nagmula sa Haen Nueva Ecija. Yung mga mahabang gusali naman po doon, yan yung pasayo dala. Pangit naman pag napapabayaan. Ang bawat bahay ay may sariling damdamin at karakter. May pera sa bulok, sa pagkalinga, sa ating kapaligiran at kalikasan. Muli, ako po si Hannah, ang inyong tour guide. At ito po ang aming Las Casas Filipinas de Acozar, our pride in the past and hope for the future. Maraming salamat po. Thank you po. Kasi pag caretaker, sa bahay lang eh. Caretaker nga. Madami oh. Oo, yung ano eh. Ito, ako saan doon? Doon ba? Isa sa mga doon eh. Mamaya lakad tayo pa. Check kita tayo. Malayo pa dito eh. Huwag na babalik. Picturean ko po kayo bago tayo pumasok. Ah, sige po. Ito po ang background. Ayaw po. Ah, sige po. Tatlo lang. Ayan, sasakto na yun. Sabi ko kaya malaman.